Amen. Glory to God. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa umagang ito, tayo pong muli ay magpupuri sa ating Diyos at magbabalik ng pasasalamat. Amen po ba? Lahat po ba ay masaya? Amen. Glory to God. Pwede po bang tayong lahat ay tumayo? I-welcome po natin ang bawat isa. Amen. Sige po, umikot po tayo at kamayan po natin ang bawat isa. Praise God. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Sige po, manatili po tayong nakatayo. Tayo po ay mananalangin. Hallelujah, Jesus. Oh, Holy Spirit, lead us to pray, Holy Spirit, not by might, nor by power, but by your Spirit, O God. Hallelujah, Jesus. Oh, Father God in heaven, sa iyong banal na harapan, kami ay nagpupuri. Sinasamba ka namin, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Hallelujah, Lord God. Lord, sa bagong umagang ito, Lord God, Lord, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, Lord God. Lord, karapat-dapat kang parangalan dahil ikaw ay buhay, Lord God. Ikaw ay makapangyarihan, Lord God. Lord, kaya kami nandito, Lord God, upang sa inyo, O God, ibalik ang papasasalamat at pagsamba, Lord God. Lord, bago kami dumulog sa inyong banal na harapan, alisin mo yung mga sagabal, Panginoon ko, sa aming puso, sa aming isipan, Lord God. Lord, forgive us, Panginoon. Patawarin mo po kami upang, Lord God, walang maging hadlang sa aming pagpupuri sa inyo, Panginoon. Lord, forgive us, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, Panginoon, sa mga ginawa, sinabi, kinilos, o anumang salita, Lord God, na nabitawan, Panginoon ko, na hindi maganda at hindi karapat-dapat sa inyo, Panginoon. Lord, heto kami ngayon, bigyan mo kaming pusong nagpapakumbaba, Lord God. Puso na sumasamba sa inyo, Lord God. Puso na may kagalakan, Lord God, na magbalik ng papuri sa inyo, Panginoon. Lord, hallelujah, Lord God. Alisin mo, Lord God, yung mga hindi maganda sa buhay namin, Panginoon, upang, Lord God, sa paglapit namin sa inyo, Lord God, walang kabigatan, Panginoon. At sa oras na ito, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil nandito na naman kami, O God, upang sa inyo, Lord God, ay sumamba, upang sa inyo ay magpasalamat, Panginoon. Lord, inihingi po namin, Lord God, yung presensya mo, Panginoon. Inihingi po namin, O God, ang banal na Espiritu, ang siyang kikilos, Panginoon. Hallelujah, Holy Spirit, malaya kang kumilos sa araw na ito. Dahil, Lord, alam po namin, Lord God, ang bawat isa, Lord God, alam mo kung sino ang bawat isa, Panginoon ko, Lord God. Kaya hinihingi po namin sa inyo ang patnubay ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Hinihingi po namin yung anointing mo, Panginoon ko. Hinihingi po namin yung presensya mo, Lord God. Hallelujah, Lord God. Ikaw po ang manguna, Panginoon. At lahat ng gawa ng kaaway, Lord God, hindi namin pinapahintulutan sa araw na ito, Panginoon. Sapagkat ang araw na ito, Lord God, ay sa inyo lang. Wala pong ibang maitataas, walang ibang mapupurihan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, patuloy mo pong i-bless ang bawat itong gawain na ito mula sa umpisa pa lamang. Lahat ng tatayo, Panginoon ko, Lord God, mula sa mga worship team, Panginoon ko, Lord God. Lord, ikaw po ang mangunguna, lalong-lalo na ang maglilid ng Lord God, Lord God, sa araw na ito, Panginoon ko, na si Pastor Steph, Panginoon, we pray, Lord God, yung anointing mo ang babagsak, Panginoon ko, Lord God, sa bawat isa, Lord God. Lahat ng gagamitin mo sa araw nito, Lord God, lahat ng mga usher, Panginoon ko, Lord God, lalong-lalo na, Lord God, ang mensahera mo sa araw na ito, Panginoon ko, sa umagang ito na si Pastor EJ, Panginoon ko. Lord, itatago mo siya sa likuran ng iyong cross, Lord God. Lord, we pray yung anointing mo, Lord God, ang siyang mangunguna kay Pastora EJ, Panginoon ko, Lord God. Bigyan mo siya, Lord God, ng wisdom, Lord God, na kayo ang kikilos, Panginoon ko, Lord God. Lord, kayo po, O God, ang mangunguna sa kanya, Lord God. Ikaw ang makikita, Panginoon ko, Lord God. Ikaw ang mapaparangalan sa buhay ni Pastora EJ, Panginoon ko, Lord God. Kaya sa araw na ito, sa umagang ito, Lord God, Lord, kayo lamang po, O God, ang mapaparangalan. Lord, lahat ng gawa, Lord God, at plano ng kaaway, Panginoon ko, Lord God, hindi siya magtatagumpay, Panginoon ko, Lord God, sapagkat, Lord God, ngayon pa lamang, Lord God, nandyan na yung mga anghel mo, Lord God, upang hadlangan, upang harangan, Lord God, sa pintuan pa lamang po, Lord God. Lord, hallelujah, Lord God. Nandyan po, Panginoon ko, ang manghel mo na pinadala mo, Panginoon. Even sa online, Panginoon ko, lahat, Lord God, ng makikinig ng iyong salita, mabibless sa araw na ito, Panginoon ko. Lord, i-bless mo po, Lord God, lahat ng makikinig,
Lord God. Lahat ng makikinig, Lord God, buksan mo yung mga tenga, hindi lang pakinggan, kundi isa pamuhay, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon ko, Lord God. Lahat ng makikinig sa araw na ito, lahat, Lord God, isa puso, Lord God, ang iyong salita, Panginoon ko. Isa pamuhay ang iyong salita, Panginoon. Sapagkat ang iyong salita ay banal, ang iyong salita ay makapangyarihan, Lord God. Ang salita mo, Lord God, ay tunay na buhay, Panginoon ko, Lord God. Kaya, Lord, hayaan mo, Lord God, na magpupuri ang bawat isa, Lord God, na may kagalakan at, Lord God, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Lord God, mapupuspos ang bawat isa, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, ang iyong prutas ng banal na Espiritu ang siyang maghari sa bawat isa sa umagang ito hanggang mamayang matapos, Panginoon, ang gawain na ito, Panginoon. Dahil alam po namin, Lord, hindi kami uuwi, Lord God. Hindi kami uuwi, Lord God. Hindi kami lalabas sa iyong tahanan na walang nangyayari, Panginoon ko, Lord God. Lord, pumasok kami dito, Lord God, nang may kagalakan. Uuwi kami ng mas may kagalakan at pinagpala, Lord God. Kaya, Lord, wala kami ibabalik sa inyo kundi pasasalamat, pagpupuri at parangal lamang sa pinakamataas na pangalan lamang. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Praise God, praise God, praise the Lord. Sige po, malakas na palakpak, the best clap offering para po sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Hallelujah. Let's shout our praises to our King. Hallelujah. 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 Hey! Alam niyo po mga kapatid, it says in His Word that we will worship our God with new songs. Amen? Kaya po sa umagang ito, we will teach you a new song. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Hallelujah. Here we go. This is my story, I testify the blessings on blessings you poured in my life. When I start remembering how good you've been. Fear turns to worship, fear turns to worship, tears turn to praise. Chains of depression broken by grace. When I start remembering how good you've been. We say He's been. You've been so, 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 so good to me. You've been so, 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 so good to me. The enemy's weapons fall to the ground. Armies of heaven always surround. When I start remembering how you carried my cross, call me my name, not like I was, but you didn't leave me that way. Instead now I live, and that's what you did. You've been so, 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 so good to me. You say, you've been so, 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 so good to me. From morning to night, the lows and the highs, I look back and all that I see. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. 'Cause you've been so, 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 so good to me. Amen. Hallelujah. Yeah. Mga kapatid, when I say God is good, you will say all the time. Amen. Yeah. And when I say all the time, you say God is good. Amen. Here we go. We say, when I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time. Here we go, here we go. When I say God is good, hey. You say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is so, 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 so good to me. Hey, you've been so, 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 so good. From morning to
tonight, the lows and the high. I look back on my life and all that I see. The morning to night, the lows and the high. I look back on my life and all that I see. The morning to night, the lows and the high. I look back on my life and all that I see. You've been so, 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 so good to me. You've been so, 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 so good. This is the testimony. You've been so, 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 so good to me. Hallelujah. You've been good all the time. Come on, continue to clap your hands. Let's throw our hands up in the air. Here we go. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Worship you. Oh yeah, Hallelujah, hallelujah. we worship Worship you. for who you are. One more time, we worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you. For who you are. Hey. One, two, three. Oh, oh, oh. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, yes you are, yes you are. So good, so good. Yeah. Yes you are, yes you are, yes you are. So good. You are good all the time, all the time. You are Come on, say you are good. Hallelujah. All the time. You are good. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. You are good. You are good. All the time. All the time. Everybody lifts up your voice, say you are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Woo. Hallelujah. We say, rejoice in the Lord always. Oh, yeah. Here we go. 1,
1, 2, 3. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Hallelujah. Oh, you are good. Thank you, Lord. You have been good. You have been faithful all this time. That's why we will not stop praising you. We won't stop praising you. We won't stop worshiping your most holy name, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Let's call him faithful. Hallelujah. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend we have in Jesus. I call you Savior. Hallelujah. I call you Savior, for the blood that washed me clean, and the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good, so good. How you love me. What a friend you have been. Whoa. Oh, what a friend we have. What a friend we have. Say, for every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness. Come on!
Oh, have you never turned away? I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. Hey! You paid a price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. You have been so good, so good. Believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Hallelujah. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, my Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort and my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never cease to worship. Come on, raise your voice, worship Him. Hallelujah. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the word of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stay to the promise I have. Oh, shout to the Lord, all the earth. Let us sing. Hallelujah. Power and majesty.
Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your. Oh, we worship you forever, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise, praise to the King. At the sound of your name, I'll sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, and nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, worship Him. Worship our King. Worship our Lord. Come on. Come on. Give Him more. Give Him more. Hallelujah. We give you praise. We give you glory. Hallelujah. Shout to the Lord. Shout to the Lord. Give Him what He deserves. He deserves. He deserves. Hallelujah. 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 Once again, Lord, we just want to thank you for all the things that you've done and for all the things that you will be doing still. Lord, you are good. You are so faithful. You are so kind. Your loving kindness that is enduring for forever, oh God. Your grace is all sufficient. That's why we worship you. That's why we praise your most holy name. Lord, we give you honor. We give you glory. This we pray in the mighty name of Jesus. And everybody will say, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sige po, makipagkamay po tayo sa atin pong mga katabi. Sabihin mo po sa Kanya, mahal ka ni Lord. Good morning. Merry Christmas. Hallelujah. Merry Christmas. Amen. Praise the Lord. Huling Sunday ng April. Grabe, ano? May na next week. Okay, this morning po, hindi po ako ang speaker. Sa umaga pong ito, we are blessed na meron po tayong messenger, ano? And ito pong ating messenger ay kilala ko na po siya since 2 years old niya. Nasubaybayan ko yung kanyang paglaki. And naging former student ko po siya sa Precious Minds from second year, grade 8 to grade 10. Ayan. At hindi na po siya bago sa church natin. Sa katunayan, siya po ay lumaki sa iConnect ng GCF House of Prayer. At ngayon po ay ginagamit ng Panginoon, ano? And siya po ay nagma-masters, ano? Ng kanya pong theology sa Baguio City. Siya po ay ikatlong anak ng atin pong Bishop, Winsor Cabrera. And siya po ay full-time pastor ng Gospel of Christ Dagupan. So i-welcome po natin ang atin pong kapamilya at kapuso, Pastora Eloisa Joy Cabrera. Welcome home. Ayan. Thank you po. I feel at home. Kasi kung tutuusin po talaga, one of my greatest story
ay makikita din dito sa HOP. Kaya gusto ko magpasalamat kay Pastora Girlie kasi inimbitahan po nila ako dito na magsalita ngayon. Kasi kung tutuusin, pwede po bang magkwento? Ayan, ako po si Eloisa, hindi lang anak ni Bishop Windsor, pero ako po ay isang produkto ng grasya ng Panginoon. Amen. Kasi kung tutuusin, kinakabahan po talaga ako habang pagpunta pa lang dito. Kasi itong HOP, ito pong tahanan na ito po yung unang nakasaksi lahat ng nangyari sa akin noon. So, from before, kung gusto ko lang i-share sa atin, na isa po, loko-loko ako dati. Problema ako ni Bishop Windsor. Ayan. Isa po ako sa mga problema niya. And isa sa mga kaya kinakabahan po ako kasi lahat dito mostly nakita talaga yung paano ako kaloko-loko. And hindi lang loko-loko, gusto ko talaga na mawala talaga sa mundo. Gusto ko i-share sa inyo yon na kung ano-ano yung ginawa kong pamamaraan para mawala sa mundo. Pero but by His grace, I am still here and ngayon nakatayo na ngayon sa harapan ninyo. Ayan. So, I am very grateful. Gusto ko rin din po, pwede po bang sa next slide, bago tayo dumako sa ating pag-uusapan. Nung nakilala ko po ang Panginoon, yan, kasi dito po kami sa Talibao nag-stay. And from that time on, lahat ng kung ano-ano yung mga problemang dumating sa akin, hindi ko maintindihan. Yun, nalulong din ako sa bisyo. And gusto ko talaga mawala. Yun lang yung pangarap ko sa buhay, mawala sa mundo. Ayan. Kaso nga lang, kung makikita nyo dito sa picture na ito, sabi ko kay Lord, Lord, kung totoo ka, patunayan mo. Kasi kung hindi, walang makakapigil sa akin na mawala sa mundo. Pero, sabi ko, kapag pinatunayan mo na totoo ka, wala ring makakapigil sa akin na maglingkod sa'yo. Ayun. Ito, Arise and Shine po yan. 2015. Andyan pa si Pastora Daisy. Ayan. Dito ko po na-encounter yung extravagant, hindi maintindihan na pangyayari kung paano niya pinatunayan yung natutuo siya sa akin. Ayan. So, feeling ko merong sumipa sa akin sa likod. Pero syempre lahat sila nagpupuri, nag-worship. Sabi ko tapos from head to toe may naramdaman akong parang very warm. And may narinig akong boses. Sabi niya, I love you, be still. You are my everything. So sabi ko, Lord, kung hindi ikaw to, sino to? Alam niyo yun, mararamdaman naman talaga natin kung si Lord yung kumakausap sa atin. And I felt that time. Naramdaman ko yun that time. So sabi ko, Lord, from this day on, wala nang makakapigil sa akin na maglingkod sa'yo. My life is exclusively yours, sabi ko. So, kaya nagpapasalamat ako that by His grace, by God's grace, nandito ako ngayon sa harapan ninyo. Hindi dahil problema ako, but kundi meron ng pagbabago. So, gusto kong pumunta dito sa harap, ipagmalaki sa atin. The only thing that I can boast of is yung kabutihan, yung grasya ng Panginoon sa akin. No? Dati na problema din yata ako ni na Pastora Girlie noon. Paano nila ako i-comfort? Si na Pastor Stephen, si na Jorlan, si na Jeline. Sila yung mga tumulong sa akin, i-comfort ako, paano ako tulungan sa mga problema ko. And gusto kong magpasalamat sa ating lahat na nandito kasi merong nangyari, merong pagbabago, merong patuloy na nabubuhay ngayon just because one of the reason kasi kinupkop din ako dito ng HOP. Yan, si Pastor Israel din. Ayan. So, yan. Sige ba? Punta na tayo sa ating pag-uusapan. Gusto ko lang talagang i-share yun sa atin. Gusto ko lang i-share sa ating lahat yung ginawa ng Panginoon sa akin na pagbabago. So, ang pag-uusapan po natin ay nakikita niyo po ba? Nababasa po ba? Ayan. Ang pag-uusapan po natin ay ang buhay ni Mephibosheth.
na matatagpuan sa 2 Samuel chapter 9 verse 6 to 11. Ayan. Pwede po ba nating basahin lahat? 1, 2, 3, go. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, don't be afraid. David said to him, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table. Mephibosheth bowed down and said, what is your servant that you should notice a dead dog like me? Then the king summoned Ziba, Saul's steward, and said to him, I have given your master grandson everything that belonged to Saul and his family. You and your sons and your servant are to farm the land for him and bring in the crops. And Mephibosheth, grandson of your master, will always eat at my table. Ayan. So ang pag-uusapan natin is ang upuan sa hapagkainan ng hari. Kasama ang hari. Ayan. So kung titingnan natin, si Mephibosheth po ay anak ni Jonathan. Apo siya ni Saul. Ayan. So, from that time on, gusto ko lang po i-share sa atin. So, from 2 Samuel chapter 4, doon po natin unang makikita yung story ni Mephibosheth na gustong yun nga, anak po siya ni Jonathan, pero nung narinig niya, nalalaman nung sa kaharian na namatay si Jonathan at si Saul sa gera, sa battle, gusto nilang tumakas doon sa palasyo. No? Kasi baka sila na isusunod na patayin. No? So habang tumatakas sila, karga-garga siya ng katulong niya, kasi bata pa lang po si Mephibosheth that time, karga-karga siya habang tumatakas, kaso nga lang ang nangyari ay nahulog siya accidentally. Na-aksidente siya, nahulog siya nung katulong. So ang nangyari sa kanya ay nalumpo siya. So hindi na siya makalakad in both feet, and tumara sila sa malayong lugar, which is ang pangalan is Lodebar. And ang nangyari dyan, after that time, kung titingnan na natin po dito sa 2 Samuel chapter 9, na hinahanap ni David ang angkan, kung meron pa bang natitirang angkan, si Saul, para ipakita sa kanya yung kabutihan. Kasi nagkaroon ng covenant si Jonathan at si David na nagkaroon po sila ng covenant, ng pangako, na sabi ni David, bibigyan niya ng kabutihan buong angkan ni Saul. So, ang nangyari dyan, nahanap nila si Mephibosheth, and yun nga, ang sinabi sa kanya, takot na takot si Mephibosheth kasi ang akala niya ay papatayin siya. Kasi usually ganun yung nangyayari. Pero ang nangyari is kabaliktaran. Nagkaroon ng grace si David kay Mephibosheth. No? And sabi niya, ibabalik ko sa iyo lahat ng pagmamayari ni Saul. And lagi ka nang pinatira na siya sa kaharian, and doon na siya laging kakain sa hapagkainan kung saan kumakain si David. So, yun yung story ni Mephibosheth at ni David, which is makikita natin later kung ano yung picture na gustong ipakita sa atin ng Panginoon, which is David picture yung grasya ng Panginoon sa atin, and Mephibosheth is tayo, which is may mga pinagdadaanan, may mga weaknesses, merong may mga problema, however God save us, no? So sige po, next po tayo. Yan. So because of that, kung saan sila nakatira, before sila tumira,
bago sa palasyo ay tawag doon is Lodebar. Ang ibig sabihin ng Lodebar ay a place of nothing. Walang-wala, tagtuyot, the place of emptiness, the place of nothing. Walang pasture, walang provision, yun, basta tuyong-tuyo, walang-wala. Ang ibig sabihin po pala ng Mephibosheth ay shame breaker. Kaso nga lang, nung nalumpo siya, nung tumatakas siya sa palasyo, ay tumira siya sa kahihiyan. Doon sa lugar ng walang-wala, which is sa Lodebar. And ang sabi niya sa sarili niya, at sabi ng mga tao sa kanya, sa siyang lumpo, ang in-identify niya sa sarili niya is, sino ba naman ako na mapansin mo? Sino ba naman ako para mapansin ng hari? Para lang akong patay na aso, which means na parang walang kwenta, no? So, makikita natin yung kabutihan ni David kay Mephibosheth, wherein si David yung naging daan para maputol yung kahihiyan na meron si Mephibosheth. Si David ang gumawa ng paraan para mapunta siya from tagtuyot to fullness, yung walang-wala to fullness. And then identification niya, hindi na siya, ang in-identify ni David sa kanya is para na siyang maging anak niya, nakakain sa hapagkainan. So out of Lodebar, out of emptiness, to the king's table, which is there is fullness. So out of emptiness, there is fullness. Amen? So, pagkikita natin yung sige po, next po tayo. Kung titingnan din natin is that saving grace, kaya nakita ko po kanina yung Saved by Grace doon sa TV. So, ito yung gusto ko ring i-share because we are also saved by grace, just like Mephibosheth. No? So kung titingnan natin, kung hihimay-himayin din po natin yung verses na yan, makikita natin yung grasya na pinakita ni David kay Mephibosheth is hinahanap niya talaga si Mephibosheth. However, hindi niya tinignan yung kung gaano siya ka-unworthy. Kasi kung titingnan natin, sino sa atin ang tatanggap ng pabigat? Diba? Kasi kung titingnan natin, yung status ni Mephibosheth, lumpo siya, wala siyang magagawa, hindi siya makatayo, namuhay siya sa buong buhay niya, namuhay siya sa kahihiyan. Sinong gustong kumupkup sa ganong tao? No? And however, David did it. Ginawa ni David. Just like how God, kung gaano tayo tinanggap din ng Panginoon. Sinave ng Panginoon. We are unworthy. However, God did something for us. No? At the same time, grace is rooted in covenant. Sabi sa 2 Samuel chapter 9 verse 1, sabi niya, that I may show him kindness for Jonathan's sake. Ito yung covenant ni David kay Jonathan, na ibibless niya, ipapakita niya yung kabutihan na meron siya sa buong angkan ni Saul. No? And just like yung ginawa ng Panginoon sa atin, we are also covered by the covenant. Kung titignan natin sa Matthew 26 verse 28, sabi niya, this is my blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness, para sa ating kasalanan. No, we are covered by the blood of yun yung covenant na meron tayo na dapat nating pinanghahawakan. Dapat pinanghahawakan natin yung pangako na binigay ng Panginoon sa atin. No, that we are covered by the blood of Jesus Christ. Okay? And grace speaks before judgment. Sabi ni David sinabi ni David kay Mephibosheth, sabi niya, "Huwag kang matakot, for I will show you kindness." Hindi niya tinignan agad yung kung meron pa siyang magagawa sa palasyo. Hindi niya tinignan kung worthy ba si Mephibosheth. Hindi. Ang nakita niya lang, ito yung ibibless ko.
ito yung ibibless ko. Hindi niya nakita yung karumihan or yung pagiging lumpon ni Mephibosheth, hindi. Ang nakita niya lang, ito yung ibibless ko. Ito yung ire-restore ko, yung ari-arian na meron siya. Okay? So, yun po yung grasya. That is the saving grace na makikita natin sa istorya ni Mephibosheth at ni David. So, sige po, magpatuloy po tayo. Kung titingnan natin, ang tingin ni Mephibosheth at yung tingin ni David, ang nakita ni Mephibosheth is yung pagiging lumpo niya. Ang nakita ni David is yung inheritor. Sino yung kukuha ng pamana na meron yung pamana, sino yung kukuha ng pamana ni Saul. And then, si Mephibosheth, nakita niya yung weaknesses niya, kahinaan niya, pero ang nakita ni David, yung pangako na binitawan niya kay Jonathan. Si Mephibosheth, nag-stay siya sa Lodebar, which is a place of nothing, walang-wala, tagtuyot. Pero ang nakita ni David kay Mephibosheth ay yung future niya sa palace, sa kaharian niya. And si Mephibosheth, kung titignan natin, ang tingin niya sa sarili niya ay patay na aso. Pero ang nakita ni David is kung sino yung pwede niyang maging kasama sa hapagkainan, sa kaharian. Amen? So makikita natin, hindi basehan yung weakness natin for us to be saved. Kasi nakita na ng Panginoon kung sino tayo. Hindi pa tayo buhay. Even though we are not still born, God already knows us. Amen? So, I hope that we will know, makita natin, maintindihan natin ano yung grasya na binibigay ng Panginoon sa atin. And sana, hindi natin aabusuhin yun. Amen? Amen. Next. Grace always have a destination. Ano yung resulta ng grace? And doon sa makikita natin sa verse is that a seat at the table. Kasi sabi niya, Mephibosheth, grandson of your master, si Saul, will always, ibig sabihin, lagi nakakain sa hapagkainan ko. Sabi niya. So gusto kong ipaliwanag sa atin, anong ibig sabihin ng table? Anong ibig sabihin ng kakain ka kasama yung hari. Di ba? Sige po, next tayo. Una, by the way, yun. The seat at the table, yun yung resulta ng grasya ng Panginoon. Grasya din ni David. Ayan. Sabi sa 2 Samuel verse 9-7, and you shall eat bread at my table continually. Lagi. So, itong Hebrew word na ito, ang Hebrew word kesed. Hindi siya hesed, kesed. Ibig sabihin, loving kindness, steadfast love, grace, mercy, faithfulness, goodness, devotion. Diba? Napakinggan natin, we worship God earlier, we sing songs to God earlier. Sabi niya, I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Sabi, ay, nagpasample tuloy ako. Pero, ayan. Ayan. Ibig sabihin ng kesed is yung kantang yun mismo, kung tutuusin. Yung loving kindness ng Panginoon, yung steadfast love ng Panginoon. Makikita natin yung word na kesed lagi sa Old Testament. Yung agape, makikita natin lagi sa New Testament, kung tutuusin. So, that is one of my favorite ngayong taon. Favorite word, kesed. Yan. Sabi, for example, sabi dito sa Psalms 23 verse 6, surely your goodness means kesed, and love, kesed, ibig sabihin nun, will follow me all the days of my life, kesed. Yeah. And I will dwell in the house of the Lord forever. That is the word. That is the meaning of kesed. Very, very heavy. Kasi may nabasa akong libro this February, ang title niya, pamagat niya, God Works Best When It Is Empty, by Nancy Guthrie. Ayan. And isa sa mga chapters po niya is about kay Mephibosheth.
sinabi niya ito. So, after noon, gustong-gusto ko na yung word na yan. Kasi, mm, books, after that book, may binasa na naman akong book, a theological woman, basta, woman, theology is also for the woman, something like that. And sinabi na naman niya yung word na kesed. So sabi ko, maybe the Lord is talking to me. Parang kinakausap ako ng Panginoon na tingnan ko yung kabutihan ng Panginoon out of, wala naman akong, it is not about performance anymore. Hindi na sa gaano ako kagaling or meron ba akong pwedeng maipakita sa mga tao para maging worthy ako, hindi. Parang gustong ipakita sa akin ng Panginoon, tingnan mo kung sino ka and tingnan mo kung sino ako. So you will, para maintindihan mo, para mayakap mo yung pagmamahal na meron ako para sa'yo. Ganon. Yun yung pangungusap ng Panginoon sa akin this year. It is not about performance, it is about the posture. So yun yung pangungusap ng Panginoon sa akin. Gusto ko rin i-share sa atin na lahat na itong word na ito is all throughout doon sa story ni Mephibosheth. Makikita natin, he is unworthy, but David put him on the palace, which is hindi naman niya deserve. Which is, ang deserve niya is patayin siya. Pero yung nangyari is kabaliktaran. No? Okay, ang pag-uusapan natin yung table. Gusto kong ipaintindi sa ating lahat, or gusto ko din pag-usapan natin yung salitang table, yung resulta ng grasya ng Panginoon. Kasi yung grasya ni David na pinakita niya kay Mephibosheth, dinala siya sa mas mabuti, mas magandang lugar. No? So, tayo din sana, magpunta tayo kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Amen? And ang gusto kong pag-usapan natin is about sa table. Hapagkainan, lamesa. No? Lamesa. Sabi sa Romans 8 verse 14 to 16, sabi niya, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back to fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. So, ang ibig sabihin ng table means belonging, pagmamay-ari. No? Kapag 'di ba, sa hapagkainan sa pamilya natin, sa bahay natin, kung titingnan natin, kapag kasama mong kumakain yung pamilya mo, ibig sabihin, magkakasama kayo. Yun yung ibig sabihin ng pamilya. Lagi kayong magkakasama. At hindi lang belongingness, but also intimacy. Doon nag-work minsan yung relationship. Doon tayo minsan nakakapag-usap. Doon tayo minsan nakakapag-share ng mga sekreto, di ba? Doon tayo nakakapag-joke minsan. And that is the essence, bakit tayo may lamesa sa bahay? Para tayo ay kumain, magkakasama, para maramdaman natin na we belong together. We belong together. Yan. So, ibig sabihin sa John chapter 1 verse 12, sabi niya, yet all who did receive Him, lahat ng tumanggap sa Panginoon at lahat ng naniniwala sa Kanyang pangalan ay nagkaroon ng karapatan para maging anak ng Panginoon. Amen? So, kapag alam natin na we belong to God, then we must live before God. Amen? So, yung grasya ng Panginoon is not just giving something. Hindi ka lang i-bless ni Lord. Hindi ka lang bibigyan ng kung ano-ano ni Lord. It is more than that. Inangkin ka na. So yun yung, grace is not just giving something. It is about taking you as His own. Yun yung mas malawak na ibig sabihin ng grasya na hindi masukat. No? Sabi diba sa Ephesians, how high, how wide, how deep is His love for us. Diba? And yun, grace is not just, hindi ka lang i-bless ni Lord, pero aangkinin ka niya.
Yun yung sweet, no? And we are not just meant to believe, but we are meant to maging belong. No? Hindi lang tayo naniniwala o sumasampalataya sa Kanya, kundi tayo ay para sa Kanya. Tayo ay pagmamayari niya na. And sana, kapag alam na natin yon, mamuhay tayo sa ganon. Amen? Hallelujah. Next is that table, ibig sabihin identity. Kapag nasa hapagkainan ka, ibig sabihin meron kang, there is something in you na special ka. Kasi hindi ka naman tatabihan or like hindi ka naman uupuan sa lamesa kung hindi mo naman kilala. Di ba? Tama po ba? Kahit sa McDo o sa Jollibee, kapag kumakain ka mag-isa, lagi po kasi akong kumakain mag-isa sa coffee shop, sa Jollibee, McDo, lagi akong kumakain mag-isa. Walang gustong tumabi sa akin kasi hindi naman nila ako kilala. However, kapag merong tumabi sa'yo, merong umupo kasama mo doon sa table, ibig sabihin, kilala ka. Ibig sabihin, meron kang pangalan. Ibig sabihin, meron kayong relationship. Ibig sabihin, meron kayong pakikisama or like samahan na nangyari. And sabi doon sa 2 Samuel chapter 9 verse 11, and he shall eat at my table like one of the king's son. Ibig sabihin, hindi lang siya kakain sa hapagkainan ng hari kasi wala lang. Pero inimbitahan ni David si Mephibosheth na kumain sa lamesa dahil gusto niya na natratuhin siya na parang isa na rin siyang anak ng hari ni David. 'Di ba? That is very, kung titignan natin, very sweet. No? Hindi mo deserve pero ginawa niya. Amen? So sabi niya sa Galatians 4 verse 6, sabi niya, because you are His Son, dahil anak tayo ng Panginoon, God sent His Spirit of His Son into our hearts. The Spirit who calls Abba, Father. Abba, ibig sabihin, tatay. Father. So you are no longer slave, hindi na tayo alipin, but we are God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. So ibig sabihin, diba, sabi din sa John, I will not leave you orphan. Kasi binigyan niya tayo ng Holy Spirit. And that also means on this sa Galatians 4 verse 6, na hindi na tayo alipin, but we are already God's child. No, kasi binigay na sa atin yung Holy Spirit ng Panginoon. Okay? So, from Mephibosheth's identity ay nagbago. From fugitive, ibig sabihin tumatakas. Tumatakas si Mephibosheth noon, pero nagkaroon siya ng tahanan. From forgotten, nakalimutan na siya, bigla siyang naalala ni David. Yan. Gusto ko i-share, di ba? Dito din. Nung time na tumatakas ako kung saan-saan, dito yung takbuhan ko. Dito yung naging tirahan ko din, di ba? So, dito rin po ako nagsisimba talaga noon. So, naalala ko lang. Anyways, yun, kung alam natin na nasa Panginoon na tayo, sana wag na nating itrato yung sarili natin na parang ulila. Kasi alam na natin na anak tayo ng Panginoon. Alam na natin na kasama natin ang Panginoon araw-araw. Alam na natin na yung grasya ng Panginoon ay umaapaw sa atin. Alam na natin na yung pagmamahal ng Panginoon ay sagad-sagad pa at grabe pa sa inaakala natin. However, sana wag na nating ituring yung sarili natin na parang ulila tayo. Kasi alam na natin minsan yun yung naging problema ko noon, nung habang sa proseso ng pagbabago. Alam ko na tinanggap ko na si Lord na Diyos at tagapagligtas. Pero feeling ko, ulila pa rin ako, mag-isa, walang kasama, hindi ako mahal. Yung mga ganong mga pag-iisip na, wala na akong pag-asa, wala akong pangarap, wala akong lahat-lahat. Pero alam ko si Lord nandito. Alam ko si Lord mahal ako. Alam ko si Lord totoo sa akin. Kaya, nung na-realize ko na, bakit ba ako namumuhay na parang ulila kung meron nang umako sa akin?
Yun yung shifting ng mind ko, sabi ko. Kasi puros negatibo lahagi yung takbo ng utak ko noon. Yun yung laging negatibo. Sabi ko, di ba? Wala akong pangarap, wala akong kapangit ako, pangit. Yung mga gano'n na kung ano-ano. However, yung grasya pa rin ng Panginoon yung nag-shift ng utak ko. Sabi sa Ezekiel 36, di ba? I will give you a new heart and a new spirit in you. Tatanggalin ko lahat ng bato na meron ka, yung stubborn heart na meron ka, at papalitan ko ng bagong espiritu para sumunod ka sa mga utos ko. So sabi, nung ganong identity kasi nakakaroon ako ng identity crisis na sabi ko, sino ba ako? Pangit ba ako? Di ba? Puro basta negatibo, wala akong pangarap, gusto ko lang mawala, gusto kong sumuko na naman. Alam niyo yun, may mga ganong pangyayari sa akin. Pero nung naalala ko yung identity ko sa Panginoon, whenever I have a crisis, I always remember who Christ is. Yan. So, yan. I hope all of us na we know our identity in Christ at wag na nating ituring yung sarili nating ulila kasi nahanap na tayo ng Panginoon. Naligtas na tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Next. Yan. Table means covering. Yan. Kino-cover niya. Kinover niya yung weakness na meron si Mephibosheth, which is yung lumpong paa niya. Diba? Sabi sa Psalms 91 verse 1 to 2, whoever dwells in the shelter of the Most High, lahat ng sumisilong sa Panginoon ay will rest, magkakaroon ng kapahingahan sa kasama siya. Shadow of the Almighty. And I will say the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. So the Lord will always cover us under the shadow of His wings. No? Sabi, Psalms 5 verse 12, surely Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with shield. Ibig sabihin, kino-cover niya tayo. And just like what Jesus did, He covered us under His wings. He covered us doon sa dugo na binigay niya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Diba? Ayan. So, si Mephibosheth, he saw himself unworthy, walang kwenta, dahil meron siyang mga kahinaan. Pero yung hari, si David, nakita niya yung kwenta niya just because of the covenant na meron siya kay Jonathan. And just like us also, kung titignan natin, we are unworthy of Him. Dahil may mga weaknesses tayo, meron pa rin tayong mga kasalanan, 'di ba? But by the grace of God, He saw us worthy not because of ano yung ginagawa natin. Hindi niya tayo niligtas just because mabuti tayong tao. 'Di ba? Pero because of the covenant na binigay ng Panginoon sa atin. Diba? Yeah. So, at the same time, gusto kong i-emphasize dito yung ginawa ng Panginoon sa atin. From His covering, kung titingnan natin, meron tayong mga pinagdaanan at pinagdadaanan. Meron tayong mga past experiences, yung mga hindi nating makalimutang nakaraan, masasakit na nakaraan. Meron tayong ganon. At meron tayong naaalala. However, subalit, God made a way. Gumawa ng paraan ng Panginoon para maligtas tayo. And sana makita natin yung value nun. Let us not underestimate the value of His grace. Wag nating ibaba yung value o yung halaga ng grasya na binibigay ng Panginoon sa atin.
Huwag tayong lumabas sa boundary ng grasya niya. Kasi delikado doon. Di ba? Na-experience ko. So, gusto ko, that, yun yung lagi kong prayer, na sana the Lord, lagi nating naririnig to. Pero for me, it is very important for me to always say this prayer, na sabihin lagi yung panalangin na, Lord, cover me. Because without you, I am nothing. Without you, wala akong magagawa. Without you, wala akong kwenta. Without you, wala akong pwedeng... So, yun, very simple word, pero very heavy, mabigat yun para sa akin. Kasi naranasan ko na umalis sa boundary ng grasya niya. At hindi maganda yung nangyari. Yeah. Kaya sana, lagi tayong mag-stay sa presensya niya. Let us dwell in the house of the Lord all the days of our lives. Amen? Not because we are worthy, but because God is worthy. Amen? Next. Yan. Let us continue. Tibel, ibig sabihin continuity. Sabi niya sa 2 Samuel din, so para lagi siyang kakain sa hapagkainan ko, lagi, continually. Hindi lang isang beses, araw-araw. Amen? Sabi sa Psalms 27 verse 4, one thing I have asked of the Lord and one thing that I will seek after, yung lagi kong hahanapin, ay magdwell in the house of the Lord, mag-stay, mamalagi sa presensya ng Panginoon sa buong buhay ko. Kasi gusto kong makita at gusto kong pagmasdan yung kagandahan ng Panginoon. At to inquire in His temple, mapag-aralan kung sino siya. Makilala pa siyang lalo. Kasi our salvation ay hindi isang beses. Araw-araw yan. Hindi ibig sabihin na tinanggap na natin siya na Diyos at tagapagligtas noon. Ay okay na yun, o tama na yun. Hindi. Binabago niya tayo araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Sabi, diba? So, I hope that we will always stay in the presence of God. No? Sabi sa John 15, I am the vine, you are the branches. Kapag mananatili ka sa akin at mananatili ako sa iyo, you will bear much fruit. We are not just talking, hindi lang natin pinag-uusapan yung blessings. But we are talking about our intimacy with the Lord, with our relationship with the Lord. No? Mas lalalim pa yung root. Diba? Na kahit na mayroong makaroon ng bagyo, hindi tayo matutumba. Bakit? Kasi meron tayong, He is the vine and we are just the branches. Siya yung magtutuwid sa atin. Siya yung tutulong sa atin na tumayo. At siya actually yung tumutulong sa akin na tumayo ngayon sa harapan na ito. Dahil lang hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako. Kaya sabi ko, marami akong tanong sa utak ko, what if hindi sila maniwala sa akin? What if hindi ako ganito? What if ang makita pa rin nila is yung nakaraan ko? Di ba? Ang dami kong tanong, natatakot ako. Pero sabi ng Panginoon, let us just continue. Ipagpatuloy mo yan kasi tinawag ka dyan. At dahil sabi mo, maglilingkod ka sa akin, gawin mo yan. And so, gusto ko, tumatayo pa rin ako ngayon sa harapan ninyo. Nagpapatuloy pa rin ako sa paglilingkod sa Diyos dahil hindi lang para ipakita sa inyo na nagbago ako. Gusto kong sabihin sa inyo na I am just a product of God's grace. Yeah. So, the king didn't just offer, si David, hindi lang siya nagbigay ng pagkain kay Mephibosheth. Binigyan siya ng permanenteng upuan sa hapagkainan ni David. No? And just like us, hindi lang tayo binibigyan ng blessings. Inaangkin niya tayo. Inadopt niya tayo as His children. So, I hope na sana lagi tayong magpatuloy. Let us just continue yung
Hindi lang sa pagsisilbi sa Kanya, but kundi yung pagmamahal natin sa Kanya. Kasi kung sasabihin natin, I love God, but we are not doing anything, sayang. Kasi lagi kong sinasabi sa mga kabataan, loving God is knowing God. And knowing God is loving God. Lagi kong sinasabi sa mga kabataan namin yon. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na mahal mo siya ngayon, ay okay na yon. No. Kung mahal talaga natin ang Panginoon, we will continually, lagi tayong gagawa ng paraan para mas makilala pa siya. Kasi yun yung proof ng pagmamahal natin sa Kanya, is yung kinikilala natin siya. And kung kinikilala natin siya, yun yung ibig sabihin, that is the proof that we are also loving Him. Minamahal natin ang Diyos. No? So loving God is knowing God, and knowing God is loving God. So, yun po yung gusto kong i-share sa atin. Na hindi lang siya nagbigay ng pagkain. Binigyan niya tayo ng overflowing na water. He became our living water. He became the bread of our lives. Amen? So, sige, next po. Malapit na ako. Ayan. Sabi sa Revelations 3 verse 20, here I am, tumatayo ako sa door. Tumatayo ako sa, anong tawag ng door? Tagalog ng door? Pintuan at kumakatok. Di ba? At kung sino man yung nakakarinig ng aking boses, pinagbuksan ako ng pintuan, papasok ako at makikikain ako sa taong yon. And they will, yeah? Ibig sabihin, itong verse na ito is for the Laodiceans, Church of Laodicea. Itong church na ito, they are lukewarm. Hindi siya mainit, hindi siya nanlalamig. Okay na, okay lang. Pero ang sabi, yun yung sabi ng Panginoon na sana bumalik tayo sa first love natin. And here I am, sabi, I stand at the door and knock. And here we are. Si Lord ay nandyan lang, kumakatok sa ating mga puso. At sana ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, pagbuksan natin siya. Hindi dahil, sige, okay lang. Sige, buksan natin. Kasi alam natin siya ang Diyos, di ba? But let us open our heart. Kasi we are hungry and we are thirsty for more of Him. Kasi from Lodebar, ibig sabihin out of emptiness, He is the only one who can satisfy our lives. Na-experience natin lahat. At ma-experience pa rin natin. At na-experience natin. Di ba? So, out of emptiness. Sabi niya, di ba? Sabi sa Psalms 27:5 verse 6, you prepared, naghanda ka ng lamesa para sa akin in the presence of my enemies. Kahit na may mga kaaway dyan, naghanda ka pa rin ng lamesa para sa akin. You anoint my head with oil, my cup overflows, umaapaw. Kasi diba, God is the living water. And yeah. So surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Yung word na kesed, kung maalala natin. And I will dwell in the house of the Lord forever. Kung titignan natin, may ginawa ang Panginoon sa atin, doon sa verse na yan, nag-prepare siya ng lamesa, kahit na meron tayong pinagdadaanan. Inanoint pa rin niya tayo, kasi inangkin niya tayo. At yung cup is overflowing. Makikita natin that the Lord is the living water. And all those who are thirsty, let us come to Him. No. All those who are hungry before Him, let us go after Him. Kasi kung tatanungin po natin ang isa't isa, from 1 to 10, kamusta yung relationship natin sa Panginoon? From 1 to 10,
Gaano pa ba tayo ka-in love sa Panginoon? Kasi kung ako, siguro nasa 7, 8. Kasi alam ko yung punong-puno ako at saka yung hindi. And yun, nandun siguro ako sa 7. No? Sa ating lahat. Ako, I'm being honest with all of you. Gusto ko maging honest. Siguro nasa 7 lang ako or 8. Tayo. From 1 to 10, kamusta yung relationship natin sa Panginoon? 10 is yung pinakamataas. 1 is yung walang-wala. So, pwede po ba, gusto kong tanongin, no? From 1 to 10, sino po yung 10? Yung very on fire sa pagmamahal sa Panginoon, okay yung relationship. Uy, magtaas kayo ng kamay, gusto. Yeah? From 10, sino ang 10? Sino yung 9? Magtaas tayo ng kamay. Let us be honest, 9. Okay ba yung relationship natin sa Panginoon? 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. May mga hindi nagtaas din ng kamay, pero may mga honest din na nagtaas ng kamay. Kung titignan natin, okay pa ba tayo? Okay pa ba tayo? Okay na lang ba sa atin yung ganong temperature na relationship natin sa Panginoon? Inanyayahan ko po ang lahat na tayo ay tumayo. Can we just talk to the Lord right now? Lalo na sa temperature na meron tayong may mga sumagot 8, may sumagot 9, 7, may sumagot 6, may sumagot ng 5, may sumagot ng 4. May mga hindi sumagot. Can we all pwede ba natin ipikit natin ang ating mga mata at kausapin natin ang Panginoon? Anong gusto mong sabihin sa Panginoon para maayos yung relationship natin sa Kanya? I know we are not satisfied on that answer. Let us just talk to the Lord. Hallelujah. Lord, nakikita mo yung mga anak mo na kumakausap sa'yo at alam ko naririnig mo kaming lahat. At alam ko, Lord, na meron ka rin gustong sabihin sa amin. Lord, kami ay gutom, kami ay nauuhaw sa iyong presensya, Panginoon. So Lord, alam ko, Lord, na meron kang gagawin ngayong umagang ito. Hindi sapat, Lord God, yung nakita namin yung sitwasyon namin. Kamusta ang mga puso namin? Kamusta yung relasyon namin sa'yo, Panginoon? Lord, hindi kami satisfied on that one, Panginoon. So Lord, I pray that you're going to work on us. You're going to work with us. You're going to talk with us, Panginoon. Because I know, Lord God, you are walking with us. So Lord, I pray that you're going to put something in our hearts to continually move ahead, Lord God. Lord, i-remove mo yung mga lukewarm na mga puso, Lord God, so you can put a new spirit and new heart within us, Lord God, to stay on fire on you. Hallelujah. We thank you, Lord God. Sige po, pwede po natin kantahan ng Panginoon. Hallelujah.
sinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karamihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya na lagi mong binibigay sa amin. Lord, hindi kami karapat-dapat. Marami kaming kahinaan. Hindi kami perpekto, Panginoon. Marami kaming mga pinagdadaanan. Ngunit salamat, Panginoon. Dahil niyayakap mo pa rin kami, inaangkin mo pa rin kami, nililigtas mo kami, Panginoon. Salamat sa grasya na lagi mong ginagawa para sa amin na kahit hindi namin deserve, wala kaming pwedeng ipagmayabang, Lord God, kundi yung grasya mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong grasya. And Lord, nakita mo ang aming mga spiritual temperature, Panginoon.
alam ko, Lord God, mas umaapaw pa rin ang grasya mo. Your grace is sufficient with us, most especially when we are weak. You are strong, Panginoon. So Lord, tulungan mo kaming dumepende sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kaming ipaalala sa amin na nasa amin kayo, Panginoon, na anak mo kami. At meron kang ginagawa at gagawin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na kilalanin ka para mahalin ka, Panginoon. Tulungan mo po kami na lumalim pa ang pundasyon namin, na para at hindi namin makikita ang mga kahinaan namin, pero makikita namin na mas malaki ka kaysa sa aming mga problema, Panginoon. Kaya Lord, I pray, Lord, na after this service, I know, Lord God, that you are still going to walk and talk with us, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord God. Tumidepende lamang kami sa iyong grasya, Panginoon. Nakikita mo po ang aming mga puso at kayo lamang po ang makaka-satisfy niyan, Panginoon. Hallelujah. We offer you our lives. We offer you our weaknesses. We offer you everything in us, Panginoon. So for you alone, all the glory and all the honor and all the praises. In your powerful name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pwede po tayong umupo saglit. Praise God. Kanina pa lamang sobrang napaka-overwhelmed ng presence ng Lord. Ramdam po ba natin? Amen. Praise the Lord. Napakaganda po ng message ngayong umagang ito. At sa oras na ito, tayo naman po ay darako sa ating pong pagbibigay. Para sa mga first-timer, mayroon po tayong tithes and offering. Ayan po na kung saan nagbibigay po tayo sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Pwede nga pong pakisabi sa inyong katabi, I am belong to the Lord. Yes, I belong to the Lord. Amen. At sino po dito nagagalak na mayroon siyang salvation, kaligtasan? Amen. Alam niyo po, gusto ko lang ipaalala na salvation begins from our mind, di ba? It touches our heart. Tapos anong susunod? Anong susunod na itatouch sa tingin nyo? It touches our wallet. Amen. Ganun po ang Kristiyano. Di ba? Napansin nyo, nung nakakilala, tumanggap kayo sa Panginoon, na-touch kayo sa ginawa ng Lord sa inyo, sumunod kayo, nag-obey kayo, naging workers kayo, naging lahat ginagawa nyo. And then, di ba, pati yung heart nyo, sinasabi niya na bahagi tayo sa gawain ng Panginoon sa pagbibigay. Amen? Di ba? Kasi, yun ang gusto ng Panginoon. Sabi niya doon sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Sabi niya, di ba? Jesus teach us here na yung deepest affection natin as a person. Kung saan ba tayo nagpo-focus, saan ba yung priorities natin na binavalue natin na most. Especially where we invest our time, money, and energy. Kapag tayo ay nag-i-invest sa mga stock market, sino bang mga may investment sa stock market dito? Di ba doon po tayo lagi nagpo-focus, doon nag-monitor tayo lagi. Why not na mag-invest po tayo kay Lord? Be generous sa pagbibigay sa ating pong tithes and offering. Nakikita ba natin yung mga needs ng churches natin? Ako very blessed ako sa mga taong nagpi-pledge dito eh. Hindi lang monetary, na may nagbibigay ng TV, ng aircon. Sobrang blessed ako sa mga buhay nila. Sa mga nagpi-pledge, sa mga pag may announcement dito, kailangan ng pledge para sa camp, para sa ganito, sa ganyan. I'm so blessed sa mga taong nilalapitan at nagbibigay. Pero
Naranasan po ba natin na hindi man tayo lapitan, nangusap ba sa atin ang Panginoon? Alam nyo, maliit o malaki yan, napaka-importante na makapag-share tayo para sa gawain ng Panginoon. Amen? Napakasarap. 10% is maliit lang. 90% napakalaki po yon para sa atin, pero tinitignan ng Panginoon kung paano po natin yun i-manage. Amen? Sabi po kanina ni Pastora, may covering. May covering kay Lord. Yung pagbibigay natin, i-cover ng Lord yan. May protection. Amen? So, sabi kanina ni Pastora, knowing God is loving God. So, sa oras na ito, ipakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon through our giving our tithes and offering. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Ating pong itaas ang ating pong ikapo at handog. Hallelujah, Lord. Patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, at pinupuri ka, dinadakila ka, sinasamba ka namin, O God. Sa oras na ito, Lord God, kami ay nagpapasalamat, Lord, sa mayamang biyaya mo, Panginoon, na patuloy na ipinagkakalob niyo po sa amin. Lord, magmula, Lord God, sa amin pong hininga, paggising namin. Salamat sa kalakasan, salamat sa panibagong buhay, salamat sa panibagong araw, salamat sa panibagong pag-asa. Salamat, Panginoon, na Lord, hindi ka nagkulang sa buong linggo na amin pong naranasan. Salamat, Lord God, na prinotektahan niyo po ang bawat isa po sa amin, mga mahal namin sa buhay. Salamat, Panginoon, na kung saan naranasan namin, Lord God, yung favor mo, yung blessing mo, Panginoon, na umaapaw, Lord God, sa kabila ng aming pong mga pagkukulang, hindi mo ito tinitignan, Panginoon. But Lord, patuloy mo pa rin pong binubuhos, Panginoon, O God, yung pagpapala niyo po sa amin. Higit sa lahat, yung pagmamahal niyo sa amin na hindi nagmamahal, Lord God. Kaya naman sa oras na ito, bilang pasasalamat po namin, kami ay magbibigay, Panginoon, O God, ng may kagalakan sa aming puso, bilang pasasalamat sa lahat ng ginagawa niyo po sa aming pong mga buhay. Lord, pagpalain niyo, Lord God, ang lahat, Panginoon, ng amin pong ibibigay, magmula sa magbibigay dito sa congregation, sa online, patuloy niyo pong abutin ang bawat isa. At dalangin po namin, O God, na patuloy na patunayan mo that you are the God of all mankind and nothing is too hard from you. Lahat ng amin pong panalangin, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa inyong mga kapangyarihang kamay. At Lord, we thank you for the covering of your blood sa bawat isa po sa amin, sa lahat na nasasakupan namin. Salamat sa proteksyon, sa trabaho, Panginoon, O God, sa lahat ng source of income, sa business, Panginoon, O God. Maraming salamat dahil hindi niyo po ito pababayaan, Panginoon. At patuloy, Lord God, na ibubuhos mo ang pagpapala so that we can be a blessing to others, Lord God. Lord, maraming salamat. Minsan pa sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba, O God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Tayo pong lahat ay magbigay. Amen. Salamat po sa buhay ni Pastora AJ, na ginamit ng Lord ngayong umaga. Alam nyo, habang nagsasalita siya, na-realize ko na kahit papano, 4 na palang disciple ko ang naging pastor. Dahil disciple ko yan, si Pastora AJ, kaya lang matagal na kami nagmi-meet. Tagal na ako sinisingil ng aking fellowship sa kanya, kasi nagawa one-on-one po kami ng discipleship ni Pastora AJ dati. And then yung isa ko pong na-win, na-evangelize sa plaza, isang pastor na din dito sa isang church sa Calasiao. And of course, Pastor Stephen at saka Pastor Jeremiah. So parang 4 na yung aking disciple na pastor.
Siyempre, yung panglima, si Engineer Jorlan. Siya po ang pinakaunang disciple ko dito sa House of Prayer. At siyempre, Engineer Jorlan, Mariel, tapos Jeros. Yan yung mga magiging pastor ng House of Prayer. Amen! Amen! Ayan, sa lahat po ng nasa online, you can give your tithes, your offering to our GCash account. Ano po? Andyan lamang po sa screen ninyo, i-screenshot na lang po nyo yung QR code po natin. Ilagay lang po ninyo ang inyong pangalan at kung ito ba ay tithes, pledge, or offering. And syempre, ang atin pong worship service ay every Sunday po yan ng 9 a.m. Ayan. And syempre, ang atin pong prayer meeting ay every Friday. And ang atin pong dwelling ay every last Friday of the month ng 6 p.m. Ang atin pong international life group ay magre-resume po yan sa first week ng May. First week ng May. Kasi po, next week po, ito pong week na to ay preparation na po para sa camp. Kasama ko si Pastor EJ sa camp. Siya po ang aming worship leader. Hallelujah. Wala na siyang boses. And syempre, yun nga po, ang atin pong youth camp ay ito na pong week na yon, sa Thursday na po yan ng 7 a.m. hanggang Saturday po yan. Actually, nag last minute meeting kami nung nakaraang linggo. After ko ng training ng morning, naki-meeting ako, kinagabihan, nilagnat na po ako. Diretso ako nilagnat, Pastora, ng Thursday, Friday morning. Ito po ay sa Maliko. Ipag-pray nyo po ang atin pong mga campers, na si Lord po ang kumilos sa kanilang buhay, dahil ito pong camp na to ay napaka-crucial para po sa next generation po natin. Alam ho ninyo, ang last na camp ng GCF ay nung 2019 pa. 2019, so parang 6 years na walang camp. So yung mga campers po natin ng House of Prayer ng Bayambang, ay seed po natin yan for the next generation, yung Gen Z po natin. Actually, si Pastora EJ po, ang laki ng kanyang e-life sa Dagupan. Sabi sa akin, ang laki ng kanyang e-life, marami siyang hawak, and nai-influence niya ang mga Gen Z, di ba, mga kabataan na talagang gagamitin ng Lord sa mga araw na ito. So, actually po, ang registration ng talaga is 1.5. Kaya lang, syempre, hindi kaya ng kabataan. 500 lang po yung kinuha natin. Kaya po may mga pledge tayo. Kasi po yung 1,000, tigwa 1,000 po nila ay mapupunta po doon. 31 po ang manggagaling sa House of Prayer Calasiao at 11 naman sa House of Prayer Bayambang. So kasama dyan yung transportation po natin na sobrang grabe, nag-triple po yung price po ng ating transportation, pati po yung food nila ng lunch, sagot po natin. Kaya kagabi, nag-message po ako sa GC natin na kukuha po tayo ng special offering ngayong umaga para pandagdag lamang po sa gas allowance, sa gas expense po ng camp po natin. Ito pong ating gagawin ay seed po natin. Tanim po natin ito para po sa mga kabataan, especially ng Calasiao. Dahil alam natin, sa pagbabalik ng pasukan, magbabalik po ang ating iConnect. Amen? Amen! Hallelujah! Naabutan po ni Pastora EJ na talagang punong-puno ito ng kabataan nung panahon niya ng iConnect. Lahat po ng mga precious minds pumupunta po dito. Hallelujah. Ayan, tayo po ay any amount po from your heart. Pwede ho tayong magbigay, any amount na pwede nyo pong ilagay po dyan, atin pong idadagdag sa atin pong gas expense, ngayong linggong ito. Ayan, sa mga nais pong magbigay, pwede na ho kayong magbigay. Sa mga nag-pledge po, pwede nyo na pong iabot din ang pledge sa akin mamaya po after the service. Ayan po, salamat po sa inyong puso para po sa buhay ng mga kabataan po natin. Especially sa House of Prayer Calasiao at saka sa House of Prayer Bayambang. Na si Lord talaga ang kumilos sa buhay ng mga kabataan. I-evangelize po natin ang buong Bayambang at ang buong Calasiao. Hallelujah. Salamat po. Gagamitin po natin yan for our youth camp. Ayan. Again po, sa mga nag-pledge, i-approach po ninyo ako after ng service. At buuin na natin yung para po sa camp natin. Hallelujah. Ako po ang maglilid ng Calasiao, si Pastor Maya naman po sa Bayambang natin. So, 3 sasakyan po tayo sa Thursday dito sa Calasiao. Isang bus, isang SUV, at saka isang pick-up, at saka isang van po ng Bayambang. Praise the Lord. Parang tayo pong pinakamaraming campers actually sa buong GCF. 31 po from Calasiao and 11 from Bayambang. And syempre, yung mga tatay, Mama Plus! Mama Plus, Tanma Masil. Meron ho kayong fellowship mamaya after po ng service.
So, tatakbo na po kayo, papunta po ng Aguilar dahil ang inyo pong fellowship, swimming fellowship ay sa Maplos River sa Aguilar, Pangasinan. Ayan. So, sa mga tatay po na gustong sumama, sumama po kayo. At iwa-water baptize kayo ni Deacon Mario. Hallelujah. Next po. Ayan, syempre, sa mga gusto pong mag-join sa media team po natin, mag-join po kayo. Diyan po si Brother Casey. Sa mga kabataan na gusto pong mag-join sa ministry, open po yung worship team natin, yung media team natin, yung ushering natin, yung mga host po natin. May training po tayo ngayong summer para pagdating po ng iConnect, ready po tayo. Meron pa ba? Mayroon pa. At syempre, meron tayong first time ngayong umaga. I-welcome nga po natin. Ayan, Sister Debbie Javier, invited by Mother Emmy. Welcome po, Sister Debbie. Ayan. At meron pa po. Ayan. Ano yun? Isa pa nga, pakibalik nga po. Brother, ay tama ba? Teresa Arenas. Ayan. Sino po sila? Ayun, si Teresa. Ayan, welcome. Apo po ni Mother. Apo. From Italy. Oy, welcome. Ayan, anak ni ano to? Anak ni Kuya Army, anak ni Kuya Army. Ayan, at syempre, Brother Marlon and Frenzy Perez. Saan po sila? Ayan, welcome po. Andito po ba sila yung tinatawag ko? Ayan, tayo po kayo. Brother Marlon, Sister Frenzy, ayan. Ayan, welcome po. Syempre, invited by our Pastora Kelly Arenas. And syempre, Pastora, hindi ako pahuli, ma-invite din ako. Brother Renan Season. Brother Renan, tayo ka. Welcome sa House of Prayer. Yung mga tinawag ko, tayo po kayo. Please stand up. Ayan, tayo po yung mga tinawag ko. Brother Marl, tayo. House of Prayer, 1, 2, 3. Welcome! Paki-welcome po sila, pakikamayan, at pakisabi, see you next Sunday. Welcome, welcome. Amen. Wala na ho bang announcement? Ayan, ipag-pray nyo po kami. Maging safe and sound po yung biyahe namin papunta pong Maliko. Andun po ako for 3 days. Kasama ko pong mga young people natin. Of course, si Pastor Maya, nandun po kami sa saan ba yon? Sa Maliko Elementary School. Ayan, tinatawagan ko po ang pinakapoging band leader ng House of Prayer para po sa ating favor confession. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang next po na Municipal Engineer ng Calasiao, Brother Deb. Sige po, ate pong i-declare ang favor and confession sa buhay natin. Okay, let's go. In the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me. It profusely abounds in me. I am a part of generation that experiencing God's favor, immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I do not have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That is the favor of God. In Jesus' name, amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.
po tayo manalangin. Aming Ama, Abba Father, Lord, we thank you once again for the message that we have received today, that you are our Father, that we belong to you, that we are covered, O Lord God. And Lord, minsan pa sa buong linggo na ito, Panginoon, let your hand of protection be upon your people, O God. Cover us with the most precious blood of our Lord Jesus Christ. And Lord, we pray that you bless all the works of our hands, grant us success and victory in everything that we do. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Tapos na po ang ating gawain. See you po next Sunday at 9 a.m. Mga anak, magmano po tayo sa ating mga magulang. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa House of Prayer. Shalom, shalom. At magkamayan po tayo.